At dumako na po tayo sa ika-4 na kakahayagan sa panalangin papuri, ang Ginoo sa Bagong Jerusalem, Ginoong Roding Manalo, at sa interpretasyon, ang ating Divine Healing Therapist, Inang Tess Juan Bilang. Kayo'y humiti sa araw na ito sapagkat nais kong kayo ay maging masaya sa bawat araw ng ating pagtitipid. Amen. Ang kapiling ng Diyos ay hindi na malulumbay kailanman, sapagkat ipagkakaloob ng kanyang Ama ang kanyang pangangailangan. Ako si Yahweh, ang Diyos na inyong tinatawag sa araw-araw. Ang Diyos na inyong inaasahan, sapagkat ako ang Diyos na nakababati ng lahat sa inyong mga buhay. Batid ko rin ang inyong mga iniisip. Batid ko rin ang nilalaman ng inyong mga puso. Kaya kung ang laman ng inyong mga puso ay ang pag-ibig na nagmumula sa akin, magalak kayo, sapagkat ang Diyos ay naghahari na sa inyong buhay. Amen. Ako'y narito, ang tumatawag sa akin ay hindi ko bibiguin, at ang sumusunod sa akin ay hindi ko hahayaang mapahamak. Kaya't kayo, aking mga anak, isa lang ang aking tagubilin. Manatili kayo sa piling ng Diyos habang kayo ay nabubuhay. Sapagkat tatamuhin ninyo ang buhay na aking kaloob na sagana at payapa. Kung ang inyong katawan ay nakararanas ng karamdaman, huwag kayong mag-alala. Katawan lamang ninyo ang nanghihina. Ngunit ang inyong espiritu ay napakalakas. Sapagkat akong si Yahweh ay patuloy ninyong pinaglilingkuran. Sapagkat kung paano kayo'y naglilingkod sa inyong kapwa, ito'y sa akin ninyo ginagawa. Kaya't aking mga anak, magpatuloy kayo sa inyong pagsunod. Ganapin ninyo ang inyong tungkulin ng buong katapatan at kababaang loob. Lumayo kayo sa pagkakasala upang kayo'y hindi mailayo sa akin. Sapagkat ang pagkakasala ay siyang maglalayo sa ating ugnayan. Ngunit akong si Yahweh ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpatawad, at Diyos na patuloy nakakalinga sa aking mga anak. Titignan ko ang inyong mga pananampalataya at hindi ang inyong mga pagkakasala. Kaya't nawa, maliit man sa ngayon ang inyong pagtitiwala at pananampalataya,
Ngunit habang kayo'y nakikinig sa aking tinig, sumusunod sa aking tagubilin, magtiwala kayo. Darating ang panahon, ang pananampalatayang iyan ay magiging sinlaki na pag-ibig ninyo sa akin. Aking mga anak, sa kalungkutan, ako'y naroon upang ako'y magpadala ng mga anghel na aaliw. Sa inyong kahirapan, ako'y naroon upang magpadala ng tulong. Sa inyong pagdadalamhati, ako'y naroon upang kayo'y alalayan. Ang lahat ng iyan ay aking gagawin, sapagkat ako ang inyong amang tinatawag, at ang inyong ama ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak na patuloy na tumatawag at humihingi ng awa at habag. Kaya tandaan ninyo sa mga oras na ito, muli itinatatak ko ang aking pangalan sa inyong kalooban, sapagkat nais kong maging matibay ang ating ugnayan. Ako si Yahweh, ang inyong amang makapangyarihan sa lahat, at kayo ang aking mga anak na aking itinakda sa panahong ito na aking tagasunod at magpapatuloy ng aking gawain. Naway maging matatag kayo at maging matapang sa paggawa ng kabutihan. Itakwil na ninyo ang gawain masama. Talikuran ninyo ang gawain hindi ko pinalulugan, sapagkat kapag iyan ay namayani, tunay nga na kayo'y mahihirapan. Ngunit sa piling ko, sa piling ni Yahweh, kayong lahat ay sasagana magpakailanman. Kaya't aking mga anak, nais kong iwan sa inyo ang aking pagmamahal. Iingatan ko kayo ng aking malabay na pakpak. Palalakasin ko kayo sapagkat nakikita ko ang inyong paglilingkod. Sumunod kayo, maglingkod kayo habang kayo'y narito pa sa mundong ito, upang makamit ninyo ang buhay na walang hanggan, kapiling ang mga anghel at ang mga banal doon sa aking kaharian. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na inyong pakikipagtipan at patuloy na pakikinig sa aking tinig. Ako si Yahweh, ang magpapahaba ng inyong mga buhay. Ako si Yahweh, ang Diyos na magpapalaya sa inyong kahirapan. Magtiwala kayo sa Diyos. Magtiwala kayo sa aking anak. Salamat sa inyong pakikinig. Sumainyo ang kagalingan, inyong hinahanap. Sumainyo ang kalakasan na inyong hinihingi sa araw-araw. At ipaglingkod ninyo ang kalakasan inyong kagnay.